Salamat ako na binigyan na nakaakyat ako dito sa platform mo, ha. No problem, no? Ako naman po lubos din na nagpapasalamat sa iyong suporta sa programa natin, sir. Absolute pleasure ko ito na makapunta sa platform mo. At saka kasi nagpaano rin ako na ka-birthday ka kasi ng tatay ko eh. April 26. Pero yung pumanaw na yun. April 26, 1926. 1926. Oo. Matagal na po Matanda pala. na kung buhay siya siguro mga 96 na ngayon. Okay. Oo. So, Saka, ito pang ko sa iyo nagsusubscribe ako sa ginagawa mong thank you. charity, Oo. yung charity mo na yung advocacy mo sa charity. Magsusubscribe ngayon kung halimbawa kailangan mo ng konting tulong ko, pwede ka naman minsan mag-message sa akin, mag-request ba? Sige, sir. Makakatulong ako sa iyo, bigyan ko Kasi sir, may naging po dito sa amin ng house and lot. Baka makakatulong po kayo. Masyado namang malaki yan. Pwede mabigyan ko. Alam mo, DJL, mayroon akong kasi, ganito yan, mayroon akong minana doon sa probinsya yon eh. Ang laki ako ng Leyte. Bisaya man. Pero nung nag-aaral, hanggang high school ako doon, hanggang nung nag-aaral na ako, diyan ako sa Maynila eh. Lumaki. Diyan na kasi. Pero doon sa Leyte, may minana ko. Kasi isang anak lang ako sa unang asawa ng tatay ko. Sa nanay na side ko yun, ha. Ang tatay ko kasi taga Iloilo. Ilonggo man. Ngayon, nagkita sila ng nanay ko sa Maynila. Tapos yun nga, nung mga 1950s ako pinanganak Abjan Mujil eh. Di ba Abjan Mujil eh? Tinanong ko kasi yan ng mga pinsan ko sa Iloilo na ano bang ibig sabihin ng Abjan Mujil? Sabi niya parang friend, ng gano'n na ganito. Yes, tama. Abyan, kaibigan, ganun. Abyan Jel. Kaya sinabi ko, ano ba itong sinasabi ng meron dahil marami akong pinsan sa side ng nanay mo, ng tatay ko. Tatay mo. Pero sa mother side ko, kukunti lang kami. Kukunti lang kami, siyam lang kami magpipinsan eh. Okay. So paano po kayo napadpad po diyan sa Sydney? Matagal na ako dito, DJL. 42 years na ako dito. Ang una dito nakapunta, bago yung kami, yung may uncle ako na accountant, tapos nag-asawa sila ng nurse. Mga 1968 pa pumunta sila dito sa Melbourne. Tapos hindi nila nagustuhan dito sa Melbourne dahil kulang pang tao doon ng 1960s. Pumunta sila ng Canada sa Vancouver. Tapos kami naman, nauna yung misis ko pumunta rito, 1980. Tapos, pero mag-girlfriend na kami noong 1979 eh. Ang hindi pa uso noon ng telepono, ngayon ang sulatan lang kami. Hanggang 1985, nagpakasal kami. Pumunta siya sa Pilipinas eh. Pero dyan sa taga saan po siya dito sa Pilipinas? Magkababata kami. Magkapareho kami, magkabila lang kami ng barangay. Pero ang tawag noon ng barangay, baryo eh. Opo. Ganun yun. Baryo. At sa magkakilalang magulang namin. Ngayon, sulatan lang yun noon. Umabot pumunta siya rito, tapos sabi ko na, kung gusto mo umuwi, pero wala akong balak pumunta dito, DJL, dahil nga, ang gusto ko talaga sa Pilipinas. Dahil, alam mo dito, hindi ako kumakain ng karning baka, ha? Kaya ayaw ko dito dahil marami yan dito eh. Puro baka, yung karnero, marami yan dito. Marami yan dito. Tapos sabi ko, mabubuhay kaya ako diyan. Tapos sabi niya pumunta ka dito. Tapos nung umuwi siya, nagpakasal kami diyan. Pero nagtatrabaho, umuwi siya, citizen na siya dito, tapos umuwi. Madali ako pumunta rito lang.
Oo. Madali lang kasi citizen na siya siya eh. eh. Nagtatrabaho siya rin dito sa gobyerno sa taxation office. Oo. Ngayon. Pero pumanaw ng misis ko Abiangel nung November last year. Last year lang. Oo, nga ako very sad kasi Oo. aggressive cancer ang dumali sa kanya tapos ginustyon ko nga yung yung mga doktor dito kasi hindi talaga ako pakimikimi Jill, hindi ako nagkikimi-kimi, sabi ko ano ba, hindi tayo third world country dito pero in English ba? Sabi ko, hindi naman tayo third world country dito. Bakit nangyari ito? Every 6 months nagpapa-blood test. Kahit ngayon nagpapa-blood test ako every 6 months eh. Ilang taon na po kayo, sir? By the way. Matanda na ako, 37. 37. Baliktad rin mong 37. Kay daran mo po yung nanay ko, tatay ko. Oo. 73 na. Ganun lang. Ako kasi, katulad nun, buhay pa misis ko. Every Friday, Saturday, nag-attend kami ng mga live music. Sumasayaw rin ako. Sumasayaw kami. Mak-around ako doon. Kasi member ako ng Catholic Club. Yes. Palagi. Tapos dito sa local. Kahit ngayon, kanina kakagaling ko lang doon eh. Kasi maraming kagrupo ba namin doon. Nung namatay yung misis ko, laylo eh. Ini-encourage nila ako sumayaw, hindi ako sumasayaw. Muna. Laylo. Sa ngayon, katulad ngayon, nag-uusap tayo. Isa lang ako dito sa bahay. Pero still, nagtatrabaho pa rin po kayo? Nung nag-stop ako magtrabaho, 69 68. Nung 2019. Umuwi ako dyan sa Pilipinas. Mula nung pumunta ko dito sa Australia, Digigel, 3 times pa lang ako umuwi sa Pilipinas. 2000, 2008, tapos sa 2019. Pag-retire mo? Kasi nung bago ako dito, alam mo, nung nagsikap talaga dahil ang mga anak ko dito lahat pinanganak ha. Ilan po lahat anak niyo, sir? Dalawa lang. Ang panganay ko mag-40 na eh. Tapos yung yung panganay ko magaling yun eh. Hindi ko naman sa magaling dahil cum laude na graduate ng master's degree. Tapos 2 degree niya, master's degree in English at saka yung yung nutrition. BS nutrition. Tapos yung pangalawa ko Bachelor of Design. So ito po, nag-iisa lang po kayo dyan. Sila may mga bahay na po, bukod talaga, no? Oo, pa lang, 18 pa lang kasi ngayon maliit ng bahay ko. Nung una, malaki bahay ko eh. I-encourage ko sila, bakit kayo aalis? Malaking bahay, sabi. No, we gonna go. Gusto nila ng kalayaan, hindi ganun ang dito eh. Ganun dito dito pinanganak sila eh, dito nag-aral eh. Pero alam mo kasi DJ, katulad ka, may maliit na anak. Noon in-encourage ko sila nung mag-aral. Pinakita ko yung mga diploma ko naman diyan, nakikita nila dahil 4 ang kwarto ng bahay, yung isa study room doon ang mga plaki namin. Tapos nakikita nila yung kung anong achievement ba ng tatay nila. Saka medyo stricto kasi ako, pinanganak ako ng Espanyol lang na ko ba, linakihan yung lumaki kasi ako sa grandmother kasi namatay ang nanay ko, 3-year-old pa lang ako. Bata pa. Oo, auntie ko nga walang asawa. Naman ako, yung bliss ako na pinaaral nila ako hanggang nag-college. Yung tinuha kong kurso dyan sa Pilipinas, hindi pa dati sikat na course yan. Ngayon sikat na nung panahon ni Duterte. Alam mo kung ano?
Criminology. Oh. Hindi pa yan sikat noon, pero diyan ako nag-aaral sa Maynila, sa Philippine College of Criminology. Pero hindi po kayo nakapag-serve. Graduate ako. Hindi po kayo naka-serve dito sa Pilipinas. Ha? Hindi po kayo nakapag-pulis dito sa Pilipinas. Naging pulis Maynila ako. Bago po kayo pumunta. Nakailang taon po kayo dito, sir? Hindi na ako nagtagal sa pulis dahil nung graduate ako ng criminology, sana mag-ano ako dahil dati magpapa-commission ako sa Philippine Constabulary. Wala pa itong PNP noon eh. Philippine Constabulary pa yan dati, yung PC ang tawag, Yes. Philippine Constabulary. Tapos iba rin yung pulis. Pero sabi ko, kung magpupulis lang ako, Pulis Maynila ang target ko. Sabi ko, hindi ako magpupulis. Kasi nung nag-aaral pa ako, pasado na ako na, kasi ang nagbibigay noon ng examination sa pulis, yung sa Police Commission, tapos na ipasa ko yung mga examination na yan, nag-aaral pa ako noon, tapos may pasado na ako ng third class police officer. So ang bracket noon is from patrolman to sergeant. Tapos yung sumunod noon, second class police officer, napul ko man nagbibigay ng examen noon eh. Lieutenant to captain. Tapos nung nag-aaral na ako, katapos ko kasi ng criminology, hindi ako pinayagan ng lula ko na mag-join sa military, sa PC. So nag-aral ako sa College of Law dyan sa Maynila, sa University of the East. Hanggang 4 na taon ako. Kaya yun frustration ko, ang hindi ko na ambition ba na gusto ko sana maging abogado talaga. Sayang kasi nakailang. Kasi kung naging abogado ako, ang gusto target ko kasi sa Judge Advocate General Office ba, sa yung nagtatrial sa military. Yan ang ambisyon ko. Ngayon, sabi ko sa kinuha ko ng misis ko, sabi ko, ano kayang gagawin ko dito sa Australia? So, one month, hindi muna ako nagtrabaho. Nag-obserba ako. Tapos noon, nag-aral ako, yung mga certificate. Kahit ngayon, pwede ako marami akong certificate, DJ. Pwede ako mag-drive ng forklift. Pwede ako mag-drive ng crane. Inano ko yun dito. Lisensyado ako niyan Yung crane, mga overhead crane, automatic. Sabagay, malaki pa rin kasi sahod no? Malaki pa rin ko dito ka naman sa Pilipinas. Oo, nung una. At saka nung dumating ako dito, DJ, hindi na kailangan ng resume, maraming trabaho. Pag umalis ako sa isang kumpanya, pumunta lang ako sa kabilang kumpanya, tanggap ka agad. Wala na. Kailangan ng trabahador, pero ngayon katakot-takot na resume ang lintik na. Requirements, no? Oo. Sir, may nagko-comment, sir. May nagko-comment. Naghahanap daw po ba kayo ng girlfriend o mapapangasawa? Actually, mayroon akong nakita dyan sa programa mo, DJ, na yung ang mga statement niya nung kini-interview mo siya, the same page ba ng mga nakikita ko? Smart ba? Kasi gusto ko sa babae yung smart mayroon ako nakita. Ewan ko, gusto mo pangalanan ko? Sige. Pero nag-uusap na po kayo? Connected po kayo? Hindi. Ang isa pa dito, JJ, wala akong wala akong Facebook. Kasi noon, kahit yung misis ko, sabi niya, gagawin kita ng Facebook. Sabi ko, ayaw ko niyan. Ayaw ko, private ako, ayaw ko. Kasi ito, DJ, hindi ko kailangan ng Facebook. Bakit? Sa telepono, katulad ngayon, itong telepono kong ito, 200 gigabytes ako dito Tapos sa Pilipinas, every month, allowed ako ng 300 minutes call. Free yun. Oo. Sa Amerika, kasi Sun 1 at saka sa Europe,
ano ko, unlimited tawag. Walang bayad yun. Kasi yung pinsan ko nga sa Amerika, akong tumatawag dahil sila nagbabayad eh. Ako wala akong bayad eh. Dito sa sa provider ko ng telepono na ito. Nakaplan. Sa plan, wala. Kaya ito nga minsan ang YouTube, minsan 'di ba ikaw nagpo-programa, delayed na ako, nakikinig. Aywan ko kung paano ako makakuha ng live mo, maka-access, hindi ko alam eh. Hindi rin ako magaling sa sa ganito sa mga electronics. Kaya yung kung pupunta nga dito yung anak ko, sabi ko, nga ito, hindi ko alam. Sabi niya, Dad, you have to learn. Pero ang oras po ngayon, no? Ang oras po ngayon dyan sa Australia, nasa alas 9:30 na kayo. Alas 10:28. Ngayon, dahil winter, 2 hours advance kami. Yes. So, ito DJ, sa Australia, minsan nakikinig ako doon. Minsan may guest kayo doon na i-refer sana ako ni manager. Sabi niya yung taga Western Australia. Umano ako noon, yung sabi ko, hindi pa ko ayaw ko ba? Sabi ko na, hindi mo na. Teka lang ho, sir. Sino po yung gusto mong pangalanan na nagustuhan mo? Sandali, yung sa Western Australia, ang time nila pareho sa inyo. Ganun? Hindi po pala para pareho 3 hours sila kasi dito sa Australia, pito dito ang states. Yes. So bawat states iba-iba oras. Dito sa Sydney, ang tawag dito New South Wales. So ang New South Wales, ang capital city dito is Sydney. Ngayon yung Melbourne, Victoria yon ang states doon. Tapos yung isa naman, yung kami at saka Melbourne at saka yung Australian Capital Territory, yung Canberra, nandoon ang parliament, nandoon ang mga member of the parliament, yung mga prime minister. Parehong oras namin dito. Yung tatlo kaming state, parehong oras namin. Pero sa Queensland yata 45 minutes delayed sila. South Australia, mga half an hour. Tapos sa Western Australia is, 3 hours. Pero ngayon dahil winter, yung oras namin, dahil sa daylight savings ang tawag. Yes. Inuusog. So naging 2 hours ngayon. Ngayon 2 hours delayed kayo diyan. Ahead kami ng 2 hours. Okay. Sige. Balik po tayo doon, sir, ha. Naghahanap ka ng mapapangasawa kasi last year pa ho kayo biyudo, no? Pero DJ, nakikita ko ang gap ng age ba. Pero yung reasoning niya, nakikita ko na parang smarty siya eh. Ilang taon po siya, sir? 50 ang edad yata niya eh. Sir, okay lang po yun, sir. May nag-mine nga sa'yo 30 plus ngayon dyan sa comment, oh. Wag, masyado naman eh. Mamamatay ako ng konti na lang. Pero, mahirap yun eh. At saka may siya, mga commitment pa ito. Tapos na yata ang anak nito dahil napapakinggan ko siya eh. Marami kang mga guest dyan na... Gusto mo? Marami kang guest dyan na tinitingnan ko ang ba nila, mga reasoning, mga... yung nakikita ko na ang pangalan niya, gusto mong ko... Ano pong pangalan? Yata eh. Baka hindi ako magustuhan noon. Hindi, malay mo. Kung gusto noon, mag-PPM po yun dito kay manager. Ipapasa namin yun sa'yo. Sino po? Ano po yun pangalan niya? Ang pangalan noon na nag-appear siya sa sa program as a guest 29 of March 2026 Sunday. And then again, nag-appear ulit siya ng pero lang siya, hindi na lang ba siya, shout out lang. Greetings, shout out lang ba. 04 April 2026. Ang pangalan niya, kahiya. Ano pong pangalan, sir? Kaya Rosana yata, taga Muntinlupa at saka bookkeeper siya. May anak, may siya, may 2 anak at saka ang lang doon, may legal impediment siya, yung hadlang ba. Kasal pa siya eh. Yes. Pero nakikita ko madaling paraan 'yon. May asawa ng mister eh.
Aha. So, pwede natin puwersahin ang mister niya na mag-file ng annulment. Kung hindi, pwede idemanda ng Asawa. concubinage yung asawa at saka yung kinakasama, adultery. Mapipilitan ngayon Mag-file, no? Mapipilitan ngayon mag-file o pumirma o kahit magkipaghati ng gastos or else makukulong sila. Correct. Kasi may kinakasama ng gahe, no? Oo. Pero, ano pong pangalan ulit, sir? Ano pong pangalan? Rosana yata. Rosana. Rosana. Taga? Muntinlupa. Muntinlupa. Okay. Madam Rosana, baka ikaw po yung hinahanap ni sir, no? Taga Muntinlupa daw po. Kung nasa 60% na nakikita ko, pero mag-uusap kami, titingnan ko kung we are in the same page, really. Yes. Mahirap naman. Mahirap naman na puwersahin natin siya. Sige. Ito lang naman ang nangyayari sa issue sa mag-asawa. Ito sasabihin ko sa iyo, DJ. Ang issue sa mag-asawa. Unang-unang pinag-aawayan ng mag-asawa, sex. Sumunod, money. Correct. Sumunod, mga relatives. Aha. Biyanan. Kasi, Mga biyanan, no? Mga biyanan, ganun. Oo, relative brother o ano. Yun ang mga tatlong na yun, elements. Ngayon, ang hinahanap ko naman sa babae, nilista ko na ito DJ. Ang inaano ko naman sa mga qualities ng babae is unang-una, trust. Tiwala yun Malawak ito Tapos sumunod, transparency. Transparent yung walang tinatago yun. Yung ibig sabihin. Tapos sumunod, broad-minded. Malawak. Malawak ang pag-iisip. Tapos we got the same objective in life. Yung pananaw. Kasi biro mo, DJ, kami 41 years, 42 years akong married. Never na ako na yung misis ko nga, sabi, lumabas ka nga dahil nandito ka lang sa bahay. Kasi ayaw niya. Ako pang inutusan, doon, mangligaw ka sa labas. Ganun ang misis ko, pero Kaya, reverse psychology ang ginagamit sa akin Kasi sa bahay ka nga lang, no? Oo. Saka hindi naman ako DJ nung nag-edad ako 50, tumigil ako lahat sa pag-iinom. Hindi na ako minom noon. Kahit dito mayroon ako mga alak pa na yung mga pundador na yan, mayroon ako marami dito. Hindi ko na yan iinom. Mga alak. Wala na kasi iningatan ko ng katawan ko. Ngayon, isa pa, nakita ko itong babae nga ito, kasi hindi na ako kumakain pag lampas ng alas 6 ng gabi, hindi ako kumakain yan. Makikita mo, DJ, maliit ang tiyang ko. Wow. Kasi mahilig ako mag-tuck-in ng damit, saka style ko kasi yung style ni Roddy Fernandez. Uy. Yung si The Boy, no? Yung mahilig ako ng mga long sleeve. Okay. Oo. Edi pareho tayo, long sir. sleeve kung ako Yung supply rugged ba na disinte? Rugged na disinte. Okay. Ganon. So ano po yung bracket mo? Ano pong limit mo sa edad ng isang babae? Hindi naman yun. Yung katulad may mga bata pa na matanda na kasi tingnan. Nakita mo naman ako ngayon, DJ, 73 ito. Kung tingnan mo ang ko, yung sitwasyon ko ba? At saka hindi ako kumakain na ng kanin, DJ. Ano pong kinakain mo? Yung pinalit ko, gulay Yung pinalit ko, unang-una, mahirap sa una. Yung, nakita mo yung opo? Yun ang ginagayat ko, parang kanin ko yun. Nilalagay ko sa fridge, inaano ko sa mga lunch bag. Bumibili ako. Ngayon, mahal na yan. Nagmahal. $8, $9 a kilo na dito
So nag-change ako, pumunta ko sa sa shop ng na mga yung nakapacket pero sari-saring gulay. Ginigisa ko 'yon ng virgin oil, coconut virgin oil ang ginagamit ko eh. Yan ang ginigisa ko. Tapos ako na ngayon, dati yung misis ko kasi namatay na. So ako ang gumagawa. Tapos ang kailangan naman sa umaga, kailangan mo kasi ng protein eh. Yes. Para yung muscle mo maintain mo. So 3 eggs sa umaga plus mayroon akong sa prutas naman, mayroon akong strawberry, blueberry, cucumber, avocado, tapos banana. Ay, basic, madali. Wala na po palang masyadong kahirap-hirap itong mapapangasawa mo, sir. Kasi sa pagkain. isang beses lang ako kumakain sa isang araw, pero heavy. Sa alas 9 ng alas 9 ng umaga. Wala po kayong trabaho ngayon. Pero pagka nahapon, minsan sandwich na lang at saka tubig. Wala po kayong Hindi trabaho. Kasi itong sasabihin ko sa iyo, DJ, pag ang tao lumalaki na, katulad ko tumatanda, nakikita mo ang mga tao, hindi na yun tumataas. Opo. Nag-i-expand, kaya malalaki ang tiyan. Oo. Tama. Ako, ang timbang ko lang, alam mo kung 68 kilo. Oh, ano pong height nyo, sir? 5'7". Saktong-sakto lang talaga, no? Saktong-sakto. Ang yan, yung tinatawag na BMI, yung body mo, yung height saka weight. body mass index, ang yung pinaka-lowest na timbang sa tulad na height ko, 60. 60. Umabot ako ng 62 eh. Payat na payat talaga ako. Nung kasi nagpa-fasting ako, katulad ngayong yung 'di ba yung mahal na araw? Fasting kaya ko 5 days na walang kain. DJ. Ang ko lang yung rock salt asin. Pag na ko yung medyo ginugutom, ilalagay ko sa dila ko yung natutunaw siya tapos iinom ako ng tubig. Nawawala yung gutom. Yes. Kaya nga yung buhay pa yung misis ko, minsan nakahiga ako, buhay ka pa ba na hindi ka kumakain? Pinupunta. Okay na rin po yung fasting no? Kahit once a week nga, nagpa-fasting din ako eh. Kasi meron akong yan sa YouTube DJ, yun taga Iloilo rin, doktora eh. Ang pangalan niya si Grace Rohotan. Nakita ko yung niya, yung kung paano mag-fasting. At saka sabi niya, kung pumunta ka sa bahay, hindi na kami nagsasaing ng kanin, magbaong ka ng rice mo kasi wala na kami. Kasi ang rice kasi mataas ang yung yung sweetness at saka nagkaroon ng insulin. Yung insulin mo na tumataas ang insulin mo kaya lagi ka ginugutom. Correct. Pag tumataas ang insulin mo, palagi ka nag-craving ng food. Yeah. Kaya yung kinakain ko, yung mababang tulad ng upo, yan lang 9 ang kilo, yung niya, tapos yung rice nasa 49 yata yan eh. Yan. At saka hindi na ako ng mga sweets. Hindi ako ng sweets. Kasi ang sweets rin nagpapataba at saka lumalaki ang tiyan mo eh. Very conscious nga ako. Opo, kailangan talaga kasi 73 na po kayo eh. 73 na, no? Tapos ang ito pa DJ, yung misis ko, nagkakanin talaga yon. Hindi ko naman pinipigil siya na sabi ko kung bahala ka kung ano ang gusto mo. Sabi ko ito ang kakainin dapat natin. Tingnan mo. Pero namatay na siya. Maraming operation kasi yung misis ko. May operation sa heart. Okay. Sa nose dahil may sinus, tapos sa ear, tapos dito sa balikat, tapos dito capral tunnel, tapos sa polyps, kung sa lahat ng butas may operation eh. Pati sa puwet. Oo.
Ha? Kung sa Pilipinas, JJ, ako, ang Wala laki na. siguro ng bayaran katulad nung open heart surgery yan, ha. Oo. Eh dyan, Oo, paano po? Libre, no? libre pati katulad ko, JJ, hindi na ako gumagamit ng nagda-drive ako eh. Hindi Ah. ako gumagamit ng salamin eh. Nakaano ng mata ko eh, naka-operation na yan eh. May Reading lang, pwede nagre-reading ako. Pero katulad nito, nababasa ko pa man yan kahit na malayo. Mhm. Mas maliwanag nga ang mata ko kung malayo eh. Ano po, may nilagay na po kayo? May naka-belt na dyan sa loob? Hindi, with laser. Liniser na. Ah. Oh. Kaya, wala. Wala na yung, kahit mag-drive ako ng night time, maliwanag. Mhm. Walang problema. Wala po kayong trabaho ngayon? Retired na ako, Retired na DJ. talaga? Kasi Okay. ganito yan, DJ. Oh, okay. Sige. Kung magtatrabaho ako, Ah. babawasan ang pensyon ko. Oo. Eh di wag ka na magtrabaho para di babawasan. Oo, kunti lang naman ang abante. Ah. Mapupuyat pa ako kasi mapunta ko sa trabaho maaga, magising ako. Mm. Saka nagtrabaho ako mula nung dumating ako dito hanggang 68 ang edad ko eh. Nung So ano lang po yung 2019 lang ako Pahinga. nag-retire. Ano pong pinagkakabalahan niyo po ngayon? Marami. Katulad yan, minsan nag-aalaga kasi may yung anak ng ng panganay ko. Minsan inalagaan ko dahil nagtuturo yung panganay ko eh, sa university at saka may sariling business na fitness center. Tapos yung isa naman, yung bunso ko, mayroon rin business. Sige. Katulad ngayon, Mother's Day, nagkita kami kanina, nagpangita kami. Kumain kayo. Tapos hindi naman kasi kumain ako sa bahay, DJ, hindi ako gaano kumakain sa labas eh. Kasi yung linoto ko ang kinakain ko, hindi ako kumakain sa labas kasi hindi ko alam kung anong mantika ang Correct. ginagamit. Eh di magbaon na lang po kayo, sir. Ha? Baon ka na lang. Pag pumunta ko sa labas, kahit wala akong baon, makainom lang ako tubig. Okay na, busog na, no? Oo, hindi ako nagki-craving ng food. Kaya matipid ako. Ayun. Swerte po yung makakausap mo. Teka lang, gusto niyo po ba kausapin si Madam Rosana? Aywan ko kung available siya. Saka hindi ko alam. Sige, baba niyo po muna ang tawag, ha? Baba niyo po muna. Ito pala, DJ, kung halimbawa, ito yung kasi... Sir, andyan na po siya, andyan na siya. Yung advocacy niya, advocacy mo, bago yun, DJ, yung advocacy mo, kung kailangan mo ng tulong, kunting tulong ko, pwede ako makatulong sa'yo, kaya i-message mo lang ako. Okay. No problem, sir. Basta kung may mga deserved na tutulungan, no? Ngayon mo. Saka, alam mo, DJ, meron ako dito yung yung kasi bago namatay yung misis ko, bumili ako ng yung yan? Yung walker. Stroller. Mayroon ako dito eh. Yung Wheelchair. gusto mong i-donate. Wheelchairs. Opo. At saka sa hospital ko talaga ito binili. Sa hospital, nung nasa hospital siya. Kaya, sana kung nandyan lang malapit, i-donate, ay bigay ko sa iyo eh. Dyan ho kasi, dito pa sa may Pilipinas, sir, pwede niyo pa ipadala siguro dyan, dito sa Pilipinas. Hindi, ito, mahalang bayad. Yung, alam mo yung may may binigay dyan, may binigay ako sa kapatid ko. May kapatid kasi ako sa sa second wife ng tatay mo? Tatay ko. Binigay ko yung cellphone ko na luma na iPhone 16. Yun ang pinadala ko. Binayaran ko dito ng halos $50. Pinadala ko sa package ba. Pag na-receive dyan sa munisipyo, pinabayad pa ng 7,000. Ganun po talaga yun, sir. Sa Caloocan na yan. Sabi ko, that is yung extortion ba? Kaya nabuisit ako. Sabi ko, bakit ganun? Nagbayad ka ng ganun. Nagbayad na ako dito. Yun nga po eh. Kasi dumaan daw sa nahihirapan ako na magpadala ng ganun.
Kaya nga pinadala ko sa iyo ng katulad nga yung sinabi ko, papadala ko ng katulad ng pagpadala ko sa iyo dahil pwede ko i-claim sa tax dito. Kaya may papel ba? Opo, Resibo. Sige sir, andyan na ako si Madam Rosana. Tatawagan na po kita ulit ha. I-match namin kayo ha. Ano yung papatayin ko ito? Opo. Hindi mabubugto ang istorya. Hindi mabubugto ang istorya ni sir. Ay, walang trabaho kasi. Siya lang mag-isa, no? Yung mga anak niya may mga pamilya, may mga sariling buhay. Kaya siya lang mag-isa sa Sydney ngayon, retire na. Sino kaya maswertin po? Alam nyo, nag-PM po dito sa amin yung hinahanap niya. No, nag-PM po dito sa amin. Pwede po natin matawagan to, manager. Sige.